kailanman hindi magbabago. Kaya mo ba? Sa ating buhay, habang tayo ay malakas at malusog, tila wala ng katapusan ang masasayang araw at mga pagpupunyaging dumarating sa atin. Pero paano kung unti-unti itong mawala sa atin dahil sa isang sakit na kung tawagin ay dystonia o lubag? Isang malubhang karamdaman kung saan hindi mo na kayang kontrolin ang pagkilos ng iyong mga muscles sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan. Isa raw sa bawat 100 katao ang nagkakaroon ng movement disorder na ito. Tunghayan ang totoong kwento ng isang lalaki na unti-unting nasira ang kanya sanang maliwanag na kinabukasan at mga pangarap para sa kanyang asawa at mga anak nang siya ay dapuan ng dystonia. Dito lamang po yan sa aming episode na pinamagatang The Healing Touch of Love, The Noriel Banez Story. Ito na ang huli at pinal na hakbang bago kayo tuluyang ordinahan para maging ganap na mga pari. Sa ilalim ng Regency Program, ilang buwan ay malaya kayong mamumuhay at makikisalamuha sa labas ng seminaryong ito bilang mga ordinaryong mga tao. Sa pamamagitan nito ay masusubo kayo at makakapagnilay-nilay kung talagang nararapat at tinatawag kayo sa banal na bukasyon ng pagpapari. Maaari na kayong magsikilos. Thank you, Father. Ngayon na tayo. Alam mo, nasasayang na yung oras ko dito sa Regency na to. As far as I'm concerned, decidido na ako maging pare. Brother Noriel, maganda naman yung intention ng program eh. Tsaka pwede natin itong gamitin yung pagkakataon para makasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Bakit yan ang kinakain mo? Daming calories yan. Mga ilang push-ups gagawin ko para ma-burn lahat ng fats na yan. Brother, basta ako, lahat kakainin ko. Pagkalabas natin dito sa seminaryo, yung mga namiss kong luto ng nanay ko, kakainin ko. Pati yung mga pupuntahan, yung mga lugar, pupuntahan ko lahat yun. Demo ko. Tara, tara. Ito. Brother, pati yung ex ko, pupuntahan ko na rin. Wala kaming formal breakup eh. Gusto kong gamitin tong pagkakataon na to para maiayos yung mga relasyon na hindi maganda nangyari sa akin noon. Eh, basta ako, wala akong naging girlfriend doon. Isa lang yung babaeng nagustuhan ko. High school pa lang ako noon eh, sa probinsya. Kaso, hindi ko nagawa na pormahan siya dahil mas matanda siya sa akin ng 1 taon. Tsaka CEO ko yun sa CAT eh, si Jorina. Pero, hindi ko naman alam kung nasaan siya eh. Kaya malabo na magkita kaming dalawa. Tsaka, malayo na sa isipan ko yung mga ganyan. Basta ang gusto ko na lang gawin sa buhay ko, magsilbi sa Diyos. Ito na nga, grabe to. Di ba? Nung high school tayo, ganyan na siya. Hanggang ngayon, ganyan pa rin siya. Ay! Hindi, pero diba, bumawi naman siya sa height. Sinong bumawi sa height? Ay, hindi ba?
chismosa ng taon. Totoo Titinginan talaga. itong mga to. Ano ba dumating? Oh my God! Si Jorina! Jorina! Ikaw na ba yan? Ang daming bag! Grabe ang taas! Ano, ha? Hindi ka pa rin nanganganak? Stretch marks! Stretch marks, meron Wala. yan. Meron. Wala nga, ano ka ba? Oh, so, ano ka? Tara, swimming na! Oh, masarap pag-swimming, pero susunod kami, mauna na kayo. Oh, later. O sige nga, bakit ngayon ka lang Nakapalo, dumating? ha? Eh, kasi naman late ka. Inuugat na kami, nilulumot na kami, wala ka pa. Eh, alam mo naman yung trabaho ko, di ba? Ngayon lang ako nag-out. Oh, anyway, mapunta tayo sa ibang usapan. Bakit nga ba hindi ka pa nag-aasawa? Oo, ano naman? Ano masama doon? Huwag mo sabihin sa akin na dun sa call center na pinatatrabahuan mo, eh walang mga pa-pay. Eh di ba ang sabi nila pag call center, iba daw yung culture. Oo daw. Iba yung culture. Kakaibang Alam mo kayong dalawa, napaka-judgmental nyo. Actually, hindi ikaw eh. Ikaw lang ang judgmental. Porket sa call center ako nagtatrabaho, liberated agad. Hindi ba pwedeng tinutulungan ko lang yung pamilya ko bago ako mag-settle down? Totoo yun. Eh baka naman, hinihintay mo lang yung long-lost high school crush mo. Ay, oo, si Noriel! Alam mo kasi, sabi sa iyo eh, dapat nung nagsi-CAT training, ikaw na yung gumawa ng first move. Ano ba? Nga, eh may gusto din naman sa'yo yun. Oo nga. Na Ako nga, chika. tigil-tigilan nyo nga akong dalawa. Ay, 10 years na yun, no? Hindi ko nga siyang nakita, pe. Wala lang akong balita doon. Teka lang, sigurado ka ba na ayaw mo siyang makita? Eh, nandiyan na sila Annie, oh. Si Mark! Oh, ayaw daw makita. Ayan, oh, sino ba talaga? Sino yun? Di ba siya yun, be? Sige, sige, sige. Punta kami dyan. Ito, totoo na to. Totoo na. Oy, Mutya, tingnan mo naman tong isa dito. Sabi niya, baka daw masyado tayong obvious. Eh, kanin na lang yata ang kulang. May tinitignan na siyang ulam eh. Uy! Oo nga, eh, kulang pa ata. Kumakain ako. Kulang? Tingnan mo naman. Papalicious face, no ring on his finger. Ah, check na check. Oh, ito na yun. Single ka, single siya. This is it, pansit. Ito na yung time to shine mo. Tol! Ano nangyari? Okay ka lang ba? Okay ka lang? Sorry. Palakas ata eh. Ano na palakas? Ano ba kayo? Hindi kayo nag-iingat? Okay ka lang ba? Hindi kasi nag-iingat. Hilo ko. Nahilo ka? Isandal mo, be. Isandal mo. Ayan. Oo, ayan. Oo, ayan. Noriel, Jorina, paano kayo nagkilalang dalawa? High school batchmate po kami. Siya po kasi nasa second section, ako yung first section. Oo. Pero dahil sa isang school na maliit lang naman po kami, magkakakilala po kami halos lahat. Nasa heaven na ba ako? Ay, oo. Nasa langit ka lang. Lampas-lampas pa nga. Okay ka lang ba? Komportable ka ba dyan? Sige, kailangan ko na mauna. Sige, alis na ako ha. Ha? Uy, bakit? Saan pumunta? Uy, okay, Jane ito. Ano ba? Magpapari ka ba? Ayun na eh! Tol, hindi ka dito. Usap nga tayo. Alam mo, kanina ko pa napapansin na ilang ka dyan kay Jorina, ha? Eh, di ba gamuntik mo ng ligawan yun? Jay, Past na yun. Kaya pwede ba huwag na natin pag-usapan? At saka, kahit thoughts lang yan o isip, hindi ko pwede entertain yan dahil mali. Malapit akong magpare, di ba? okay, fine. Gets ko na, ha? Gets ko na. Pero pwede rin ba, ha? Huwag mo nang banggitin yung pagiging relihiyoso mo. Kinikilabutan ako sa'yo, eh. Saka tignan mo, ito na lang. Paano na lang kapag narinig ka nila? Ha? Baka ma-off din sila sa'yo sa pagiging KJ mo at maging manong-manong yung tingin nila sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo na lang munang sabihin sa kanila. Minsan na nga lang tayo mag-get together.
Maganda ka naman. Sexy. Yung kutis mo. Ang kinis-kinis at ang puti-puti mo. Ano ba bang hindi niya magugustuhan sa'yo? Hayaan mo na. Ano pang kulang? Wala. Okay, hayaan mo siya. Baka umalis na yun. Umalis na, hindi pa siya umaalis. Ha? Ayun, kumakain siya ng pakwan. Ganito gagawin mo, ganito. Ano? Pupunta ka sa tubig. Tapos, lulusong ka. Tapos, pag angat mo, yung buhok mo basa, di ba? Igagano mo. Wow. Gusto mo tulo-tulo ng ganyan yung ano, yung tubig, di ba? Maganda yun. Alika, gawin natin. Alika, bilisan ka. Ano ba yan? Ay! Natapilok si Jado! Natapilok! Natapilok! Ano ba yan? Sige, i-acting ko. Sige, i-acting ko. Kaya ko ma-acting. Masakit talaga siya. I-relax mo lang, relax mo lang. Masakit. Ayan, sige, pisil-pisilin mo pa. Namamaga tol, oh. Ayan, Parang di ba ganun yun? May ugat na namumuo eh, pag ganyan eh. Itaas mo. Mas malakas. May naiipit na ugat dyan, di ba? Pag ganyan eh. Oh, di ba? Sandali lang ako, Mary lang. Ay, may phone ko. Pero Bet, tingnan mo naman. Tadhana na talaga yung gumagawa ng paraan para mag-trust yung landas niyo eh. Tumigil ka mo. At gusto mo rin naman yon. Ayun na, babalik na siya. Karina, pasensya na. Kailangan ko umalis. Na naman! Shh! May emergency sila sa bahay. Jay, ikaw na muna bahala magmasahe. Bakit? Sige na. Ba't ako? May emergency sila. Sige. Huy! Ano ba naman? Ormos Pabiscom! Sa Lacatis at Arnates, lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas kayo rito! Mang Emilio, inaasahan po namin yung paggagamot mo. Ha? Maasa po talaga ako na umayo siya mga anak ko sa panggagamot mo. Manalig ka sa Diyos. Gagalin sila. Oo. Bak. Kuya. Tay, ano po ba talaga nangyari kay Kuya? Magagaya na. Sa kuya, tumigom siya. Pareho sila napapadalas ng pagsabi ng demonyo sa kanila. Ayaw silang tigilan ng masamang espiritu. Kaya anak, paki-pray over mo ang kapatid mo. Paki-pray over mo siya. Sige na. Tay, baka hindi dasal ang kailangan nila. Baka naman kailangan natin pa-check up para malaman natin totoong kondisyon nila. Nagawa ko na ipa-examine sila sa ospital sa bayan. Pero ang doktor, parehong walang makitang masakit sa kanila. Kaya isa lang pinaniniwalaan namin dito na dahilan. May sumpa sa pamilya natin. Isang nakakatakot na sumpa. Tay, hindi naman porket di natin mabigyan ng eksplanasyon ng mga bagay-bagay, maniniwala na tayo sa mga sumpa-sumpa. Pero paano mo ipapaliwanag ang nangyari sa amin na nasira niyong ina? Nabuntis ko ang nanay niyo noon, isinumpa kami ng lola niyo na magbabayad ng aming mga anak sa ginawa namin pagtanang dalawa ng nanay mo. Kaya ito ang nangyayari sa mga kapatid niyo, anak. Totoo ang sumpa, anak. Totoo ang sumpa. Kuya, okay lang kayo? Kaya bago mawala ang nanay mo noon, mahigpit niya ipinagbilin na iaalay namin ang buhay na isa naming anak sa simbahan para mawala ang sumpa, anak. Kaya inaasahan namin ang pagpapari mo. Tay, huwag mo namang isipin na may kapalit na biyaya ang pagpapari ko. Hindi ganun ang Diyos. Pag talagang nasa kalooban niya, matutupad ang mga hinihiling natin sa Kanya. Tsaka isa pa, kusa kong pinili itong bukasyon na to. Gusto ko talaga maging pare. Kuya Robert, ano na? Tataga mo na yung loob mo. Ha? Manalig ka lang sa Diyos. Basta hindi ka namin papabayaan, ha? Kayong dalawa ni Kuya Domingo. Oh, nakikita mo ngayon ang reaksyon ng kapatid mo. Hindi ka pa man lubos na pare. Malakas ka na kagad sa taas, anak. Medyo nabitin kasi kami kaya yan, oh. Tingnan mo. Naisipan namin na mag-extend.
Huwag kang mag-alala, bro. Magpapakasaya lang tayo ngayon. Kakalimutan natin lahat ng problema. Magpapakalunod tayo sa alak. Jay, alam mo naman di ako pwede uminom ng alak. Alam mo naman na... Tama na yan. Napag-usapan na natin yan, di ba? Enjoy lang tayo. Tara na, tara. Okay, everyone! Look who's back! Guys, cheers! Cheers! Yeah! Simulan na! Oh, sige. Sige na. Sigurado. Sige na. Ikaw naman, nahiya ka pa. Tabi tayo! Ay, ito! May extra dito. Sa'yo na to. Tol. Cheers! Cheers! Cheers. Morning, Lord. Jolina, anong ginagawa mo dito? Ha? Dinala mo ako dito eh. Ano? Oo kaya. Saka OA mo mag-react ha? Ako yung babae, dapat ako yung nagre-react ng ganyan. May nangyari sa atin? Mukha bang wala? Jolina! Hindi mo maintindihan. What is it that I can't understand? Sige nga. Jolina, malapit na ako magpare. Magpapari ka! Diyos ko. Bakit hinayaan niyo po akong padala sa tukso? Bilang alagad niyo, napakalaking kasalanan po ang nagawa ko. Patawarin niyo po ako. Alam ko naman ho na walang ibang dapat sisihin kundi ako lang. Mahalaga po sa akin ang pagpapari. Lalo na sa pamilya ko. Kaya gagawin ko po ang lahat. Kahit araw-araw magpenitensya ako. Hayaan niyo lang po akong patuloy na makapagsilbi sa inyo. Kayo na rin po ang bahala kay Jorina. Sana mapatawad niya rin ako sa nagawa ko sa kanya. Kasabay ng kanyang paghingi ng tawad sa Diyos, sumulat din si Noriel kay Jorina para humingi ng dispensa para sa namagitan sa kanila ng gabing iyon. Mula noon, pareho na nilang pilit kalimutan ang isa't isa. Pero... Brother naman, mukha bang Florian pa ako para i-wax mo? Ano ba nangyayari sa'yo? Ilan linggo ka ng ganyan, parang wala ka sa sarili mo. Pasensya na. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Alam mo namang ako'y nakatoko ngayon sa paglilinis eh. May naghahanap kasi sa'yo. Ha? Sino? Iwan ko muna kayo, ah. Teka na. Jorina, kamusta? Anong ginagawa mo dito? Don't worry. Wala naman akong intention na manggulo. Pinilit ko lang talaga si Jay na sabihin sa akin kung saan kita malulukit. Kasi
I'm pregnant. Nabuntis ako. Nagbunga yung one night namin nangyari sa atin. Dariel, don't get me wrong, ha? Wala akong balak na habulin ka. I just felt na karapatan mong malaman yung totoo. Kaya naglakas loob ako na pumunta dito. Alam ko naman na committed ka ni. Saka, hindi naman basta-basta yung karibal ko, di ba? Ano ba naman yung laban ko sa kanya? Kaya hindi kita aagawin sa kanya. Kung alam ko lang na magpapari ka, edi sana in-avoid na kita. Pero wala eh. Nangyari na, di ba? Kaysa na maidamay ko tong inosenteng batang to. Kasi mas malaki yung magiging kasalanan ko pag pina-abort ko to. So yun. That's about it. I just want you to know na itutuloy ko yung pagbubuntis ko. And I also came here to apologize. And I assure you, walang yung makakaalam na ikaw yung father nito. Hindi rin naman mangyayari ito kung hindi ko na naman yung ginusto eh. I'm so sorry. I'm so sorry. Goodbye to you, Brother Noriel. Serena! Father Thomas, ano bang dapat gawin ko? Litong-lito na ako eh. Gulong-gulo na yung isip ko. Hindi na ba ako karapat-dapat maglingkod sa Panginoon? Bago mo itanong yan, hindi ba dapat ang sarili mo muna ang dapat mong tanongin? Mahal mo na ba ang babaeng ito? Alam mo, isa yan sa mga dahilan kung bakit ginagawa natin ang Regency program. Para tunay na mahanap natin ang ating sarili. Kung para saan ba talaga tayo dito sa mundo. Hindi naman ibig sabihin nun na kapag nagmahal ka ng babae, ay mababawasan na ang pagmamahal mo sa Diyos. Maraming ibang paraan para maglingkod tayo sa Diyos. Marahil, may ibang plano ang Diyos para sa iyo. Ang Diyos ay pag-ibig, anak. Kaya't sundin mo kung ano ang talagang laman at ninanais ng puso mo. Care for our company.
Kung meron man akong gustong makasamang lalaki, I'll make sure na hindi siya galing seminaryo. At balang araw, kapag nanganak na ako at papabinyagan ko na yung anak ko sa pare, sisiguraduhin ko na hindi Father Noriel ang pangalan ng parish priest nila. Father Noriel. Bakit? Bagay naman ah. Total, malapit na rin naman ako maging father. Pero hindi sa parokya. Kundi magiging father ako nung magiging baby nating dalawa. Chorina, umalis na ako sa seminaryo. Noriel, alam ko mabait ka. Church person ka. Siguro, napipilitan ka lang. Or nakukonsensya ka. Joke time na ngayon nangyari sa atin, di ba? Pati ba naman ngayon, i-joke time mo pa ako? Chorina, seryoso ako. Na-realize ko na pinagtagpo tayo ulit ng Diyos dahil may magaganda siyang plano para sa atin. God is all-knowing. At alam niya na ikaw lang, walang iba, ang babaeng mahal ko. Simula't simula pa lang. Mahal mo rin ako. Sinusumpa ako na mamahalin kita. Itong baby natin at ng lahat na magiging anak natin. Ang bait talaga ni Lord. Narinig sandali. Alam na ba to ng tatay mo? Nasisiraan ka na rin ba ng bait, Noriel? Anong magpapakasal? Ikaw yung inaasahan naming paring magkakasal sa loob ng simbahan. Hindi yung ikaw ikakasal din sa babae mo! Binigo mo mga kapatid mo! Kuya, kalma lang. Kuya! Tingnan mo! Lupert! Ayan! Nakikita mo reaksyon niya mga kapatid mo? Hindi rin sila sumasang-ayon sa nakakahiyang ginawa mo sa sarili mo! Mamalasi na tayo niyan! Huwag sana ako magdilang anghel dahil sa pagtalikod mo sa Panginoon. Baka ikaw na ang susunod sa sumpa sa pamilya natin! How long after na lumabas si Noriel sa seminaryo kayo nagpakasalan? After 4 months. Ang mabilis! After 4 months, nagpakasal na kayo. Sa West po muna. And then, sa West muna. After 1 year, simbahan po. Mali. Teka. I-demo ko Kasi dapat, ka-level, dapat bababa mo hanggang chest mo. Okay na, demo ko sa'yo. Ganito Okay, dapat yung eye level dito sa bar. Ayan, pantay, closer. Then, Napakagwapo naman nito. Heidi. Hey, kumusta? Aga ka ngayon Ano meron? Ha? Hindi. Nag-off ako sa work. Kasi gusto kitang surpresahin. surprise. Oo. Pero Gusto ko yan. pwede ba after nung work mo, magsimba muna tayo? Kasi gusto ko kasi magpasalamat. Kasi may bagong darating na blessing sa atin. Blessing? Blessing.
Uy! Ano ba? Ano blessing yan? Ano sa akin? Sige na, please. Sige na. Sige na nga. Buntis ako. Totoo? Oo nga. Buntis ka? Buntis yung asawa ko! Buntis asawa ko! Buntis asawa ko! Buntis asawa ko! Kuya ka, dito. Buntis asawa ko! Hey guys, ibig sabihin magiging kuya na si Nicolas. Oo! Baba mo na ako! Hindi, ano ka ba? Malakas ako. Totoo? Kahit maglambitin ka pa dyan sa muscles ko araw-araw, Oo. kakayanin ko. O sige na nga, baba mo na nga ako. Nahihirapan ako. Ano ka ba? Ay, Nahihirapan tuloy ako. alam mo, Ano? Mi, isip ko lang, tumigil ka naman sa trabaho mo. Ha? Oo, kasi dyan yung baby, delikado, ma-stress, so mapagod ka. Diba? Ano ka ba naman, Vic? Ikaw lang magtatrabaho. Hindi naman pwede tayo. Hindi naman pwede ikaw lang. Magtulungan tayo. God will provide. Maghahanap ako ng bagong trabaho. Mas maganda dito. Alam mo, kahit 2, 3 trabaho, kukunin ko yan, kakayanin ko. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil I will do anything for you. Tsaka para sa mga anak. Tapos ka. Dahan-dahan na, matapa ka. Eh. Ayan, dali lang, may tumatawag. Kamusta? Hello? May nilalaro mo? May I know who's talking? Ho? Ho? Kailan ako magsisimula? As soon as possible time? Sige, sige. Salamat to. Yes! Wow, yes! Mwah! 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 Yes! Yes! Bakit? Yes! Chirina, natanggap ako bilang sales representative ng isang high-end construction supplier. Talaga? Bukod sa mataas yung sweldo, makakuha ako ng matataas na komisyon pag nakaklose ako ng deals. At hindi lang yun. Yung mga nag-order doon, mga mayayaman, in-order nila yung mga soundproof na hero, yung tipong hindi mo maririnig yung patak ng ulan kahit mga bagyo. Chirina, ito na talaga yun. Matutupad yung mga pangarap natin. Yes! Yes! Congrats! Ano nangyari? Okay ka lang? Ha? Ha? Noriel! Okay ka lang ba? Ha? Hindi. Bigla namintig yung muscles ko sa legs. Muscle cramps na siguro to. Bakan ako. Opo ka. Upo ka dito. Baka kailangan natin patingin niya sa doktor. I'm okay. Naalala mo nung pinulikat ka rin? Everything's alright. Everything's okay, okay? Lalo na ngayon. Ibinuhos ni Noriel ang tiyaga at sipag sa bago niyang trabaho upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Unti-unti namang guminhawa ang kanilang buhay, lalo na nang iluwal na ni Jorina ang kanyang ikalawang anak. At nakalipat na rin sila sa kanilang hinuhulugang bahay sa isang pribadong subdivision. Ay, oo nga pala, Di. Bakit? Tumawag yung Kuya Benny mo. Nakalimutan ko sabihin sa'yo. May resulta na daw ng test ng mga kakuya mo eh. Ano to? Ano nga ba yung sakit na yun? Nakalimutan ko. Ano tawag doon? Hirap talaga kapag ilang beses ka nang nasiis, nagiging makakalimutin ka.
Alam mo, pagdadasal na lang natin yung mga kapatid ko. Mi, pala, mo. Yun yung gagawin nating altar. Pakita ko sa'yo. Ha? Saan? Ito, oh. Oh! Noriel, ano ba? Okay ka lang ba? Amin na nga yan. Amin na yan. Okay lang ako. Hindi kasi ako sanay na may step na dito sa bahay natin bago eh. Hindi namitig na naman yung muscles ko dito sa binti. Patingin. Wala yan. Patingin. Alam mo, ilang beses mo na itong iniinda eh. Pati sa work mo, iniinda mo to eh. Baka kailangan na natin itong pa-check up? Well, I'll be frank with you. Ilang beses kong inulit ang laboratory. I also consulted with the other specialist. Pero iisa lang ang naging result. Your husband has acquired a very rare kind of disease. An incurable condition called dystonia. Dystonia? Dystonia? God, Noriel, yun yung sinasabi ng kuya mo na sakit ng mga kapatid mo. Ayan! Ikaw na susunod sa sumpa! Ano ibig yung sabihin? Mangyayari sa akin yung mga nangyari sa kapatid ko? Dystonia ay isang uri ng tinatawag nating movement disorders. So ang mga movement disorders ay isang uri ng sakit kung saan walang panghihina ang isang pasyente, ngunit merong karagdagan o kakulangan ng paggalaw. No? So hindi sila nanghihina pero meron silang problema sa pagkilos. Sa dystonia ay isang uri ng movement disorder kung saan merong kalabisan o sobrang paggalaw. Maaari itong ma-involve halimbawa ay ang mata lamang, maaaring ma-involve ang liig, ang kamay, at may mga ibang klase mga dystonia kung saan ang buong katawan ay nadadamay. Noriel! Ano bang ginagawa mo? Ano ka ba naman? Kaya ko. Ano kaya mo? Hindi mo kaya! Kaya ko to. Hindi mo kaya. Alam mo na may diferensya yung paa mo. Nag-bike ka pa. Mi, pag ako nag-exercise, gagaling tong sakit na to. Maniwala ka sa akin, gagaling ako. Hindi naman eh. Serena, ayoko magkasakit. Hindi ako pwede magkasakit. Serena, pag lumala yung sakit ko, paano yung mga anak natin? Paano ka? Ano tayong dalawa? Diyan na pasimula pa lang tayo sa mga pangarap natin, tapos sisirain itong pisit na sakit na to. Noriel, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang dali kasi sabihin sa'yo eh, na madali lahat. Janina, hindi mo alam. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko ngayon. Sobrang hirap. Yung pakiramdam na ama ka, asawa ka, pero hindi magampanan yung kailangan mong gampanan. Hindi naman kita sinusumbatan, Mi. Ayop ka, sakit ka! Bakit sa lahat ng tao sa akin mo ba ipapadapo yan? Umalis ka sa akin! Tama na! Noriel, tama na. Sabi ng doktor, bawal ka ma-stress. Baka lalo mag-trigger yung sakit mo. Kaya tama na. Parang awa ka na naman. Tama na. Ano nangyari sa kamay mo? Hindi na, ano nangyayari? Hindi ko alam. Lord, help us. Give us strength. Patatagin mo po ang asawa ko.
bigyan mo rin po sana ako ng lakas ng loob para malampasan namin ang pagsubok na to. Bakit po kasi kailangan pang mangyari sa amin to? Ito po ba yung way nyo to get even? At makaganti sa akin? Kasi kinuha ko si Noriel sa inyo. Please. Ako na lang ang parusahan. Ako na lang ang bigyan nyo na sakit. Sa akin nyo na lang ibigay yung sakit ni Noriel. Dahil mas kailangan siya ng mga anak namin. Anumang pilit ni Noriel na magpakatatag para sa kanyang asawa at mga anak, lalo lamang lumala ang kanyang sakit sa paglipas ng mga buwan. Lumawak din ang mga apektadong bahagi ng kanyang katawan hanggang sa umabot na ito sa kanyang leeg. Dahil dito, pati ang pananalita ni Noriel ay apektado na rin ng kanyang karamdaman na dystonia. Ano ba nangyari sa kanya? Ano nangyari sa kanya? Okay ka lang ba? Okay ka lang, anak? Parang nasapian. Parang sinasapian yung mama. Parang sinasapian. Okay lang? Ayos. Noriel, yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh? Ano, muntik ka lang maaksidente. Buti na lang, may tumulong sa'yo yung traffic enforcer. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Huwag ka lang magtrabaho. Paano tayo pag hindi ako nagtrabaho? Eh di ako magtatrabaho. Babalik ako sa call center. Ayoko! Noriel naman eh, huwag naman matigas ang ulo. Alam mo, hindi mo nararamdaman kung ano yung nararamdaman ko eh. Tuwing lumalabas ka ng bahay. Noriel naman eh. Makinig ka naman sa akin, oh. Hindi mo na kayang magtrabaho. Kapag nalaman ng boss mo, yung sitwasyon mo ngayon, tatanggal... Kaya ko! Hindi ako imbalido. Hanggang kaya ko magtrabaho, magtatrabaho ako para sa inyo. Hanggat hindi na nalalaman ng boss ko yung sakit ko, magpapatuloy ko yung pagpasok ko. Bawat araw na papasok si Noriel, buong tiyaga at pagmamahal siyang sinunda ni Jorina para masigurong ligtas siyang nakakarating sa kanyang pinapasukan. Dahil dito, pansamantalang nakaraos sa pang-araw-araw na buhay sina Noriel at Jorina. Hanggang sa dumapo na naman ang isang trahedya sa pamilya ni Noriel. Jorina, ngayong nalibing na si Kuya Domingo, kung gusto mo, samahan ko na kayo sa Maynila para may kasama kang tumingin kay Noriel. Andito na rin naman si Tatay para kay Kuya Lubert. Salamat, Kuya Ben. Malaking tulong yun para sa amin. Billy, ipasok mo muna ang kuya mo sa loob ng bahay. Sige po, Tay. Tara, Kuya. Tara. Lubert, sige. Sa loob muna kayo ng bahay, ha? Sige, Tay. Ako na bahala dito.
Noriel, anak. Inaamin ko. Nakapagbitaw ka ng masasakit na salita sa'yo noon. Halos isisinumpa kita. Sisig-sisi ako, anak. Kung pwede ko lang bawiin lahat ng mga nasabi ko sa'yo noon, hindi ko ginustong magkatotoo ng mga binitawan kong salita sa'yo. Sino ba namang ama ang magnanais na magkasakit na sarili niyang anak at mamatay? Wala. Kaya sana, patawarin mo ako, anak. Tay, pinapatawad na kita. Mukhang seryosong-seryoso ka dyan, ah. May problema ba? Ano ba yung dinodrawing mo? Family tree niyo, kuya. Di ba narinig mo naman yung sinabi ni tatay na may genes kayo na dystonia? Kaya yan, nag-research na rin ako eh. Gusto kong malaman yung pattern eh. Kung tuwing kailan at pang ilang generation nalilipat yung sakit na dystonia. Natatakot ako eh. Natatakot ako para sa mga anak namin yung rin eh. Baka mapasa sa kanila yung sakit eh. Na-acquire pa naman kahit bata pa. Anak, dito. Diyos ko. Huwag naman sana. Huwag naman sana, Lord. Noriel, kayo muna pong bahala dito. Kuya Benny, titignan ko. Oh, sige. Noriel! Wait lang. Noriel, yung bata! Amin na yan. Amin na yung bata. Amin na. Ano ba iniisip mo, ha? Bakit mo binuhat yung bata? Alam mo naman na hindi mo kaya. Binuhat mo pa? Eh, paano pag nalaglag na pilayan, ha? Gusto mo bang magkaya yan sa'yo? Gusto ko lang naman na makakap si baby tulad ng pag-akap ko kay baby Nicolas nung away pa ako. Kasi Mi, baka hindi ko na magawa ulit makaakap si baby dahil baka ako na yung susunod na mawawala tulad nung nangyari kay Kuya Domingo. Mi, sorry. Pasensya ka na. Nabigla lang ako. Hindi ko sinasadya yung nasabi ko. Di? Uy, sorry na.
sorry na. Hindi ko naman meant yung mga sinabi ko sa'yo eh. Mainit lang talaga yung ulo ko lately kasi sobrang pagod na ako. Bati na tayo. Ha? Muriel, kaning next time na lang. Sobrang pagod ko talaga ngayon eh. Pero promise, babawi ako. Bakit tumatawag si Dave? Diba ito yung office mate mo na may gusto sa'yo noon? Oo, siya nga. Hindi kasi nabalitaan niya doon sa common friend namin na naghahanap ako ng trabaho. May kilala siya. I-recommend niya ako doon. Bukas nga yung interview eh. Noriel naman eh. Hayaan mo naman akong magtrabaho ulit para matulungan kita. Saka, yung trabaho naman na yun kapag nakuha ko, dito rin naman ako sa bahay magtatrabaho. Sige, napayagan mo na ako. Pwede tayo magtulungan, no? Para tayo may income. Saka hindi naman si Dave yung kasama ko mag-a-apply. Yung friend niya na babae yung kasama ko. Sige. Salamat. Salamat. Welcome. Jolina, salamat nga rin pala sa kanina, sa trip mo. Sige. Jolina. It was nice seeing you nga pala. Oo. Noriel? Noriel? Habang binabasa mong sulat na to, siguro nasa malayo na ako. Muna sana akong hanapin, Jorina. Hindi ka man kasi magsabi. Alam kong hirap ka na sa akin. Sobrang pabigat na ang sakit ko sa inyo. Nahahati pa ang oras mo sa pag-aasikaso sa akin. Sa halip na may bigay mo ito sa mga anak natin. Ngayon wala na ako. Huwag mo silang pababayaan. At kung sakaling makakita ka na ng iba, maunawaan kita, Jorina. Ang hiling ko lang sana makakita ka na ng lalaking kayang higit ang pagmamahal ko sa'yo.
Pagmamahal na kahit anong gusto at pilit kong ipakita at iparamdam sa'yo ay hindi ko magagawa dahil sa sakit ko. Parusa po ba ito, Lord, sa ginawa kong pagtatalikod sa'yo noon? Hindi pa rin naman ako nakalimot sa inyo eh. Ano bang ginawa kong sobrang sama para pabayaan niyo po akong magkasakit ng ganito? Para na rin kasi akong nasa impyerno sa nararamdaman ko eh. Lord, please. Please, tapusin niyo na po ito. Kunin niyo na lang ako. Kaysa maging ganito na lang ako habang buhay ko. Please, Lord. Kunin mo na lang ako. Noriel! Noriel! Noriel, ano ba? Noriel, ano ba? Bumaba ka nga dyan! Ano bang ginagawa mo? Bumaba ka dyan! Ano ba? Ano bang iniisip mo, ha? Ha? Pinag-aalala mo ba ako talaga? Bakit mo ba iniisip na pabigat ka, ha? Nakita ko kayo ni Dave. Magkasama kayo sa restaurant. Nakita ko yung picture. Saan nagsundo sa'yo? Si Dave nagsundo sa'yo. Noriel, anong picture? Kung ano man yung picture na yun, walang ibig sabihin yun eh. Wala. Dorina, hindi ka nagsisinungaling sa akin. Ngayon ka lang nagsinungaling sa akin. Ano mo ginawa? Inaamin ko, nagsinungaling ako sa'yo. Wala ang kasama ko, babae. Pero dahil ayaw kita mag-isip ng kung ano-ano pa, yung picture na nakita ko, may kasama kaming babae nun. Kung tutusin, siya pa ngayon nag-picture sa amin eh. Kaya maniwala ka naman sa akin. Nagpalibre sila sa akin kasi pumasa ako sa job interview. I'm sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Pero magalit na sa akin yung Diyos. Kahit si Satanas na yung mag-over sa akin ng trabaho, sisiguraduhin ko makasurvive lang tayo. Dahil gusto kita tulungan. Gusto kita ipagamot, Noriel. Gusto kitang gumaling. Hindi naman ito para sa akin. Para sa mga anak natin. Lagi mo tatanda na habang buhay kitang mamahalin, ha? Namahal kita. Maraming salamat at nakating kayo sa misa. Ako salamat din, Father. Offer namin yung mass para sa mga anak namin. Na sana hindi mamana yung sakit ni Noriel. May awa ang Diyos. Malay nyo, hindi magtatagal pagdating ng panahon. May madiskubre ng gamot na makakapagpagaling dyan sa dystonia. Oo nga, Father. Sana nga po. Ang bitong, di ba may nabanggit kayo sa akin na
gusto niyo magpartisipasyon doon sa dadating nating kapistahan? Opo, Father. Gusto ko nga po sana. Father, sinasama nga ho ako ni tatay. Bakit di tayo sumama doon? Ba't di tayo pumunta doon? Oo, pwede. Sige. Siguro, kung hindi tayo nagkatulungan, pari ka na ngayon. Sigurado kung ako maging pare, kawawa yung mga nagsisimba. Bakit naman? Sa hirap ko salita, sigurado tatagal yung misa. Tayo kaya, hanggang kailan kaya tayo tatagal? Kaya mo ba akong tiisin? Which body part ba ng tao ang gumagana pag nagmamahal? Ito. Which body part natin ang isa sa strongest muscle natin? Ito rin. Alam mo, come to think of it pareho pala yung sakit ng dystonia at ang mga heart natin. Kung ang dystonia, hindi mo makontrol ang paggalaw ng muscle. Ang mga puso natin, hindi mapigilan ang pagpintig kapag in love siya. Titigil lang ang pagmamahal ko sa'yo pag huminto na yung heartbeat ko. Talaga? Oo naman. Alam mo, mahal na mahal kita at hindi kita iiwanan. Salamat sa pagmamahal mo sa akin, ha? Hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman, magpakailanman. Dorina, ano nga ito? Kwento mo sa akin itong ginagawa mong research para matulungan si Noriel. Nag-research po ako, nakarating ako ng Illinois, ng Massachusetts, sa social media po. Yeah. Kinausap ko yung nasa ibang bansa, ano yung ginagawa nilang awareness, campaign, para malaman ng ibang tao na meron palang ganito. Kung nakikinig ang Diyos sa iyo, Noriel, anong hihilingin mo sa Panginoon? Ang hihilingin ko po sa Kanya, pagalingin niya po ako para mas lalo po matulungan yung iba. Kasi po yung tulong ko po, hindi pa po yun enough eh. Gusto ko po sila matulungan na ng lubos. Ikaw naman, Jorina, gaano kalaki ba ang pagmamahal mo kay Noriel? Hanggang saan ka magtitiis? Sabi ko lagi sa kanya, kapit lang. May awa ang Diyos. Matatapos din to. Kung may magbibigay sa atin ng tulong para maoperahan ka, sobrang magpapasalamat tayo. And that is for your second life. Sabi ko, kaya wag mo sayang. Ang swerte mo, Noriel, napakabait ng misis mo. Ang swerte mo sa nakuha mong asawa. At sana, suklian mo din yun ng do not give up. There is always hope while we are alive. Thank you very much. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Thank you, Jorina. I wish you all the luck and I will pray for you. Ano mang karamdaman o trahedya ang dumating sa atin o sa ating mga mahal sa buhay, napakasakit at napakahirap itong tanggapin. Kung minsan umaabot pa nga sa pagkakataong tayo ay suko na. At ang mas masaklap, nauuwi ito sa hiwalayan na mag-asawa at pagkasira ng mga pamilya. Naway tayo ay may natutunan sa totoong kwento ni Noriel at Jorina, sapagkat sila ay tumupad sa kanilang sinumpaang pangako para sa isa't isa, lalo na pagdating sa mga katagang in sickness and in health. Tayo rin, sa hirap man o sa ginhawa, tayo ay manindigan, matutong magsakripisyo at tumupad sa ating mga pangako para sa isa't isa. Ngayon,
bukas at magpakailanman.